Ngayong araw, mapapakinggan na ng buong bansa ang ika-4 na State of the Nation address ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Base sa pinaka-latest na SWS survey, mula 38% noong Mayo ay umakyat na sa 48% noong Hunyo ang trust rating ng Pangulo. Sa madaling sabi, halos 5 kada 10 Pilipino ay may tiwala sa pamamahala ni Marcos sa Pilipinas. Kaya naman, naglibot ang aming team sa Metro Manila upang alamin ang aktwal na rating ng ating mga kababayan sa Pangulo. On a scale of 1 to 10 and 10 being the highest, alamin natin ang pulso ng taong bayan. Kung dapat nga may 0 to 10 0. Lahat ng mga pinangako niyang plataforma, wala pa siyang ginawa. Walang takot na ngayon sa gobyerno, yung mga masasamang tao. Kahit yung bigas nga, ngayon nga lang niya yung 20 kada kilo, hindi pa masyado makain. Sa totoo lang. Hanggang 20 lang po. Okay naman po siya, nakakatulong naman po siya. Ako po ay galing sa tulay ng kabataan. Kailangan ko rin po kasi ng tulong para makakuha po ng PWD po. Unang hinangaan ko sa kanya nung sabihin niyang babalik, kakaroon ng 20 pesos na bigas. Gusto ko siya dahil talagang mukhang may pinag-aralan siya. Hindi siya bastos magsalita. Hindi siya nagmumura. Sabi kong ganun. Talagang kagalang-galang siya. Ngayon ma'am, wala rin naman pagbabago kahit anong mangyari. So far po, siguro I would rate it as a 5. Siguro for a mid lang kasi as of the moment, sa generation namin, iba sa amin hindi ganun ka-focus sa mga news about it. Pero yun nga, feeling ko naman na mid pa din yung focus niya about it sa administration niya. So 10, mga 4 siguro. I don't think na-deliver siya on any of his promises nung election. 3. 3 na lang. Wala, hindi kasi ako masyadong sa politika natin pero sa napapasin ko, tagilid eh. 1 na lang. Dito sa industry namin sa call center, sobrang laki ng mga tax, sobrang laki ng SSS, Pag-ibig, PhilHealth, lalo na yung PhilHealth. Na-hospital ako, hindi pa niya sinagot lahat. No comment, ayoko yan. Well, I think 5. Ang unang-una kasi, 'di ba, yung presyo ng ating mga bilihin, yung purchasing power natin, hindi na sapat yung kinikita natin para mabili lahat ng kailangan natin. So, pangalawa, hindi umuusad yung gusto ko marinig din about the issue of BP Sara. Kailangan natin ng investor sa economy natin kasi sa totoo lang, kawawa ang Pilipinas. Everyone is expecting po na mas magkakaroon ng big action ng government natin. We can say na more promotion ng equality and diversity sa Philippines. Pababain niya yung mga bilihin, pataas-taasan naman niya yung sahod ng mga trabahador. Anyway, sana sabihin lang niya yung totoong status ng Pilipinas, kung gaano nakalaki yung utang. Aside from food security kasi, kailangan din natin matugunan yung mga flood control project. Kung susumahin, sa 10 naming na-interview, 2 ang nagbigay ng positibong score, 5 negatibong score, 2 naman ang neutral at 1 hindi tiyak. Ang mga nagbigay ng positibong sagot ay nagustuhan ng Pangulo dahil sa pagiging formal nito, pati na rin ang mga isinusulong nitong proyekto. Samantala, karamihan naman ng negatibong sagot ay dahil hindi nila nararamdaman ang pagkilos at pagtupad ng Pangulo sa mga ipinangako niya noong siya ay nangangampanya pa lamang. Kayo Lightmates, anong rating nyo? Kahit ano pa man yan, huwag sana nating kalimutan na ang pagbabago ay nagsisimula sa ating sarili. Don Pamulaya, Newslight.